tawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? Paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinusugo? Ayon sa nasusulat o kay Inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. So si Kristo, mga kapatid, hindi lang po siya tagapagturo na batay sa kanyang napag-aralan, kundi po siya ay tagapagturong sinugo po ng Diyos. Kaya po siya nakakagawa ng himala at kababalagan kasi ito po ay atas ng kanyang tatay sa langit. Tandaan po ninyo, wala tayong pinaniniwalaan sa kasalukuyan na walang pinagmulan. Meaning, walang nag-mentorize sa atin, mga kapatid. So lahat ng ating pong paniniwala ay may pinanggalingan. Kung sino po ang madalas nagtuturo sa inyo, yan ang madalas na kaalamang dala po natin. Amen? So, ang tao, may tinatawag ang mga psychologists, mga kapatid, na tabula rasa. Ibig sabihin, empty knowledge po talaga ang tao. Kung ano po ang isinasaksak sa utak natin, nung bata pa tayo, dala-dala natin yan hanggang sa ating paglaki. Amen? Halimbawa, ang mga bata, sinanay po ninyo mga kapatid magmano, ang batang iyan paglaki, mga kapatid, hindi nila yun malilimutan. Amen? So kasi po ang ano po sa ating personalidad, mga kapatid, ang tatag, ang hina ng ating pagiging tao ay nakasalalay kung sino ang nagturo po sa atin. Kaya mapapansin mo yung taong sanay sa hirap, hindi mo yan mapasuko-suko, mga kapatid. Kahit walang makain, okay lang sa kanila kasi sanay sila ron eh. Hindi na sila kailangan gutumin pa kasi sanay na sa gutom. Pero yung mga taong bihira po, mga kapatid, hindi po sanay sa hirap. Pag walang makain, mga kapatid, magre-reklamo talaga yan. Amen? So kaya ho, bayan ng Diyos, dapat nating maintindihan, si Kristo ay isang dakilang gurong sinubong ng kanyang Ama sa langit. So, lagi niyo pong tandaan ang ating paniniwala, nakabatay po ito kung sino ang nagtuturo po sa atin. So kasi po, ayon po sa mga scholar, mga kapatid, noon ang tao, nung hindi pa nagkasala, 99% spirit ang tao, 1% lang ang pagiging makalaman natin. Nung magkasala ang tao, bumaliktad. 99% ang pagiging makalaman ng tao, 1% na lang ang kanyang pagiging maka-spiritual. So kaya ho, bayan ng Diyos, dapat ninyong maintindihan na napaka-importante sa atin kung sino ang nagtuturo sa atin. Amen? So, ngayon, kung kilala natin si Jesus na siya po ang ating dakilang tagapagturo pagdating sa usaping Diyos, tandaan natin, mga kapatid, magiging matatag ang ating pananampalataya. Amen? So, pangalawa na, mga kapatid, who is si Jesus bilang dakilang tagapagturo? Sabi po dito, He is the author of our faith. Hebrews chapter 12, verse 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya rin nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya kinaihiya ang mamatay sa cross at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Ang pagkakaroon natin ng matibay na pananampalataya sa langit o sa Diyos, mga kapatid, nakasalalay ito kung paano natin tinatanggap ang aral ng Panginoon. So lagi po ninyong tandaan sa kasalukuyan, mga kapatid, alam nyo mayroong malaking problema ngayon ang lipunan. Ang mga kabataan po ngayon kakaunti lang ang kumikilala sa dakilang lumalang. Ang problema, mga kapatid, nag-ugat po yan sa atin pong pamilya. Kasi ang mga bata, habang maliliit pa, hindi kasi natin sila sinasanay pumunta sa simbahan. Pinapasyal natin sa mall, kung saan-saan. Kaya paglaki, walang nakasaksak sa utak nila kung saan sila lalapit. Subukan niyo po yung mga batang maliliit pa, sinasama natin sa simbahan. Kahit patakbo-takbo lang ang mga iyan. Paglaki niyan, hindi nila malilimutan ang simbahan. Kasi nakasulat sa Aklat ng Kawikaan, train your child for the ways they should go. When they grow up, they do not depart from it. So, hubugin daw natin, hulmahin natin ang bata kung saan natin gusto silang pagdalhan. Pag iyan po daw ay tumanda, hindi nila yun makakalimutan. Amen? So, pansinin ninyo, yung mga anak na madalas yung ipasyal sa mall, mga kapatid, pag hindi mo yan nadala doon, nanay, lula, bakit ngayon hindi na tayo pumupunta sa mall? Si Jesus, kaya po siya, mga kapatid, ang tatag ng kanyang pananampalataya. Kasi ang kanyang nanay, mga kapatid, hindi siya nakakalimutang dalhin lagi, mga kapatid, sa araw ng pamamahinga,
sa punta po sa kailang templo. At doon po halos ibinababad ang ating Panginoon. Kaya at the age of 12, mga kapatid, alam na ni Jesus na siya'y dapat maglilingkod sa tahanan ng kanyang ama. So kaya lagi po ninyong tandaan, kung si Kristo ang may akda ng ating pananampalataya, pag tayo may pinagdadaanan, wala tayong ibang lalapitan at kakapitan kundi ang ating Kristong tagapagligtas. Amen? Why? Siya ang may akda nito, mga kapatid. Kung ang ating pananampalataya galing sa Kanya, wala kayong taong babanggitin. Sa mga lugar din pong aking namomotivate as mga kapatid, tinatawag nating believers, paulit-ulit ko pong sinasabi sa kanila, ayaw kong marinig sa inyo na turo ni Brad Ariel. Kasi lumalabas yan na sa akin lang kayo huminto. So ang aming mga itinuturong mga preacher, galing lahat yan sa kasulatan at dapat ang inyong babanggitin sabi ng Panginoon. Amen? Kasi malinaw yan sa amin na ang aming papel nagampanan namin ng maayos. Pero kung ang aming turo huminto lang sa amin at ang inyong bukang bibig kami, utang na loob, mga kapatid, huwag nyo naman kaming gawing idolo sapagkat kami sugo lang din ni Kristo ang aming pinapakilala po sa inyo. Amen? Kung si Kristo ang mayakda ng ating pananampalataya, mga kapatid, siya lagi ang ating dapat kinakakapitest. Ibig sabihin, tuwing tayo nagsasalita, siya ang ating madalas binabanggit. Amen? So, hindi po minsan maiwasan na kung sino ang nagtuturo nga sa atin, halos ito ang ating tinitingala. Pero the moment na tayo po ay Diyos ang usapan, walang ibang dapat maging bukang bibig natin, kundi ang ating Panginoon sapagkat siya ang pinagmula ng ating pananampalataya. Ako po hindi makatatayo rito sa inyo kung ang ating Kristo walang ginawa sa buhay ko. Amen? Lahat po kami nabuhay lang sa biyaya po ng Panginoon. Amen? So kaya ang utos po sa atin, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya. Napaka-importante nito. Si Kristo bilang isang great teacher, mga kapatid, as tinatawag nating author of our own faith. Then, pangatlo po, mga kapatid, kung sino si Jesus bilang isang dakilang guro, sabi po dito, He is the giver of the Holy Spirit. 1 John 2:27. Ang Espiritu ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo at habang siya nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ni luman. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Amen? So dapat niyong tandaan, ang kagandahan sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, ang presensya ng Panginoon nandito sa kaloob-looban ng puso natin. Amen? Yan ang advantage ng Christianism sa ibang mga tinatawag nating religion, mga kapatid. Sa ibang religion, yung kanilang kinikilalang dakilang tagapagturo or Diyos, ang Espiritu wala sa kanila. Ang salita nandoon. Tandaan niyo po, lahat ng salita ay may Espiritu. Ang Espiritu ang nagpapatupad sa salitang ating pinaniniwalaan. So ang ating Panginoon sa Aklat ng Kawikaan, chapter 18, verse 21, nagbibigay ng babala, mga kapatid. Nasa bibig po daw ng tao nakasalalay ang buhay at kamatayan. Amen. So tandaan po ninyo, walang taong nakakapagmura ng walang nagturo dyan. Ganyan kayo makatingin sa akin. Maghanap kayo ng taong gumagawa ng masama na walang mentor. Lahat yan may pinagbulan. Ang kabutihan may pinanggalingan, walang iba ang Diyos, mga kapatid. Ang kasamaan mayroon din pong pinagmulan. So kaya nga, binabanggit natin ito, bayan ng Diyos, sapagkat lagi nating tandaan, sa atin po bilang mga mananampalataya, ang Espiritu ng Diyos ang nagtuturo sa atin sa lahat ng bagay. At sabi dito, totoo ang itinuturo niya. Dalawang turo ng Espiritu ng Diyos na dapat ninyong tandaan. Mayroong tinatawag na practical teaching or direct teaching, mga kapatid. At ang isa, ito yung ginagawa natin, yung theoretical, mga kapatid. Amen? Sa tinatawag nating practical teaching, pinapahintulot ng ating Diyos na tayo mawalan ng pera para maniwala ka ang Diyos ang provider mo. Amen? Kung ang kapitbahay nyo ang mentor nyo, ituturo kayo doon sa mayroong mga kapatid, mayroong tela sa ulo, tapos nakamotor, medyo maitim. Kayo na may sabi niyan, mga kapatid. Pero ang ating Panginoon, pag ang Espiritu nagturo sa atin, pag wala tayong pera, kailangan una nating magtiis. At kapag may opportunity, mga kapatid, ginagrab natin. Kasi ang provision ng Diyos, pinapadaan sa pamamagitan ng ating lakas.
Amen? So, basta legal na trabaho, huwag ninyong ikahiya mga kapatid, yan ay kalooban ng Panginoon. The moment na pinagamit natin sa tao ang ating lakas, kailangan nila itong bayaran. Amen? So, ang tawag sa mundo niyan, labor. Sabi nga, labor. Di ba sabi ng mundo, no work, no pay. Tama? Palitan natin ang grammar para magkaintindihan tayo mga kapatid. Ang work, palitan natin ng strength. Ang pay, palitan natin ng money. Mga kapatid, no strength, no money. Amen? Pag wala po daw tayong lakas, wala na tayong pera. Kasi di ka na makakapagtrabaho. Amen? Kaya kahit mga kapatid, ang ating mga kababayan, hindi direktang kumikilala sa Diyos ng langit. Hindi nila alam na ang Diyos pa rin ang nagpapala sa kanila. Kaya kapag tayo mga kapatid, hininto ng Diyos pansamantala ang ating lakas, pinayagan niyang magkasakit tayo, pag wala kang Diyos na kinikilala, pupunta ka talaga sa magagawa ng tao. Amen? Isang buwan kang nagtrabaho, isang araw ka lang na ospital, ubus na ang sweldo mo. Kung walang tao. Samantalang kapag mayroon kang Diyos, mga kapatid, pwede nating ilapit sa Kanya ang ating pinagdadaanan. Bagamat pinahintulutan niya ang mga karamdaman sa atin para inspeksyonin ang ating puso kung kanino tayo umaasa. Tandaan nyo, siya pa rin ang magpapagaling sa atin. Amen? Narinig yung patutuo ng ating kapatid, si Brother Mark at ang kanyang mama, mga kapatid. So, lagi niyong tandaan, walang taong umasa sa Diyos na kanyang pinabayaan. Yan ang ilagay natin sa ating kukuti. Ang ating Diyos, tapat sa kanyang mga pangako. Amen? So, bayan ng Diyos, ito yung ng ating Panginoon. Kaya sa dakilang tagapagturo, kasi po siya ang nagbibigay ng Espiritu Santo sa lahat ng nagtitiwala po sa Kanya at nananampalataya. Kaya tayo, na kumikilala sa Kanya, hindi tayo kailanman mabibigo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, who is Jesus, mga kapatid? Number 1 kanina, he's a great teacher. Number 2, Jesus engaged in spiritual warfare. 23-24. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaki kinaalihan ng masamang espiritu at sumigaw. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus sa taga Nazareth? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. Amen? Tandaan niyo po, tayong mga tao, nabanggit ko kanina, kung hindi pa tayo nagkasala, 99% po tayo spiritual. 1% lang ang laman. Kaya nga sabi ni Kristo, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen? So kasi kapag ang tao sumandal sa Panginoon, mga kapatid, kahit alam mong maliit lang ang iyong tinatawag abilidad, ang Diyos ang magbibigay nito sa atin lahat-lahat. Amen? So kaya po, lagi niyo pong tandaan, day by day, moment by moment, we are engaged in spiritual warfare. Amen? Ang pinakaunang digmaang laging nagaganap ay sa loob ng ating isipan. Yung tinatawag nating mental warfare, mga kapatid. Nakarinig na po ba kayo ng salitang psychological warfare? O psywar? Hello? Nakarinig na po kayo? So mga kapatid, eto ang mga halimbawa. So, nakarinig na po ba kayo ng mga katagang, pangit ka? Amen na. Ayan po ang tawag po niyan, psychological words, mga kapatid. Halimbawa, kahit maganda ka ang tingin mo sa salamin, pag may narinig kang negatibo, opposite doon sa nakikita mo, nararamdaman ng tao yon. Kaya kapag ang tao, hindi po siya tinatawag psychologically matured, tandaan po ninyo, ang hirap manirahan sa mundong ibabaw. Amen? Kahit may pera ka, tapos sinasabihan ka ng kasamaan mo, walang pera! Amen? Tapos, patay gutom! Amen? Pag mga ganitong salita, ang tawag niya psychological warfare, mga kapatid. Pag narinig mo yan at wala kang tinatawag nating psychological maturity, mga kapatid, ang hirap manaig sa labanan. Alam niyo sa mag-asawa, madalas silang nag-aaway sa maliit na bagay at madalas sa maliit, mga kapatid, na simula ng mga pangit na salita. Halimbawa, sinabihan ka ng asawa mo, baango mo naman. Hello? Yun po, mga kapatid, pag hindi mo yun na-manage, mga kapatid, maiirita ka. So, ang unang atake ng kaaway, wala sa labas. Internal, psychological attack, mga kapatid. Kaya po si Jesus, mga kapwa ko lingkod ng Diyos, ang galing niya mag-manage.
pagdating po sa psychological warfare, ang galing ni Kristo mag-manage. Sa atin, para maging successful po tayong mga mananampalataya, tandaan niyo po ang sakit, nasa isip lang. Pakiulit, brother. Ang karamdaman o sakit nasa isip lang. Kapag wala po kayong Kristo pinaniniwalaan, walang diversion sa pain. Mga kapatid, pag nagkaroon tayo ng pinagdadaanan ng katawan, pag wala kang Kristo, di mo ginamit ang pananampalataya mo na sumasandal ka sa Diyos, walang diversion ng utak natin. Kaya nga kapag tayo may pananampalataya sa Panginoon, kahit gaano kalala ng ating karamdaman, mga kapatid, namomodulate, nahihinto, mga kapatid. Why? Kasi mayroong Diyos na nakakakilos sa loob ng ating pagkatao. Ang ating utak, hindi nila na-occupy ng mabuti. Kapag ang tao walang Diyos, pag sila may problema, talagang totally stress yun. Totally depressed. Pero kapag may Diyos ang tao, kahit gaano kalala ng problema, malalagpasan natin kasi alam natin, mayroong tutulong sa atin, di man natin nakikita, pero ibibigay ang katugunan sa ating mga problema at suliranin. Amen? Ito yung kagandahan, believers. Kung kilala mo si Jesus, kung paano niya hinarap ang mga psychological warfare, mga kapatid, o spiritual battle, dapat ninyong tandaan, tayong mga Kristiyano ay magtatagumpay. Sabi ng Panginoon, ang digmaan ay hindi atin, kundi sa Kanya. Amen? Gusto niyo po bang magtagumpay? Ha? Paglingkuran natin ng Panginoon ng buong katapatan. Pangatlo, mga kapatid, who is Jesus? Sabi dito, Jesus uses the authority that His Father given Him. Ito yung binabanggit kanina ni Brother Mark, mga kapatid. Verse 25-26, ngunit inuutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka, lumabas ka sa Kanya. Pinangisay ng masamang espiritu ang tao at lumabas na sumisigaw. So lagi po ninyong tandaan, ang pagiging victorious, mga kapatid, ay hindi natin pwedeng ikumpara ang victory ng iba sa ating pinagdadaanan. Amen? Kaya tayo, mga kapatid, pinapahintulutan ng Diyos may pinagdadaanan hindi natin kaya para ikaw makakonfirm na ang ating Diyos ay nagbigay sa atin ng kapangyarihan. Amen? Ito din naman lingid sa kaalaman ng marami, pati po ng mga preacher. One time, June 14, ito nakakalimutan, ito yung aking tinandaan. Nasa-assign ako dito, mga kapatid, Arienda Dulo, ay gitna, ay dito, dito pala Arienda. Arienda gitna, mga kapatid. Alam nyo, nahilo ako after po akong mag-preach. Biglang umikot yung paligid. Pero bago po ako nagtapos, naramdaman ko ng umiba ang aking pakiramdam, parang umiikot ang simbahan. Nag-chat muna ako sa asawa ko. Sabi ko ba, parang naghihilo ako. Itong asawa ko naman, nag-chat sa atin ko dyan sa planters. Pagkatapos ko pong mag-closing prayer, umupo ako sa upuan sa unahan. Di ko na po talaga kayang idilat ang mata ko kasi umiikot na po yung paligid. Tapos pumikit po ako, mga kapatid. Tapos, tinatanong ako ng mga workers. Ako po kasi ugali ko pag medyo ganun ang pangyayari, hindi ako piling magsalita kasi ang kasunod noon, magbabamiting ho ako, mga kapatid. Ang problema, niyog-yug ako ng todo. Nung niyog-yug ako ng todo, suka rin ako ng todo. Nagulat sila ngayon, tapos di na nila alam kung anong gagawin. Tapos naririnig ko si Sister Lerma, mga kapatid. Sabi niya, si Brother Mark lang ang friend ko dito. Isat ko kaya. Kaya alam ko si Mark ng mga workers. Tapos, maya-maya, mga kapatid, alam na ng isang preacher na malapit sa akin. Tumawag kay Sister Risha sa aking asawa, mga kapatid. So ngayon, may mga preacher na pumunta ron, mga kapatid. At alam nyo, lahat sila gusto nila akong dalhin sa ospital. Ako kinakabahan. Kasi po ako, meron po akong tinatawag na history mga kapatid sa COVID. Kasi dati ang baga ko po may spot. May butas ang baga ko, tatlo magkabilaan. Tapos may tubig dati ang baga ko, 2011. Kaya lang hindi ako naoperahan kasi naghimala ang Diyos, mga kapatid. Yung baga ko naghilom, tapos ang tubig nawala. So ang problema, pag tinanong ka ng doktor kung ano dati mong sakit, hindi pwedeng hindi mo banggitin yon. So, mga kapatid, sabi ko, huwag niyo po akong dalhin sa ospital. Kasi una, mga kapatid, ngayon, dalawa lang ang pwede mong gawin. Magpadala at di magpadala. Kapag nagpadala ka, ang dapat mong gawin, mga kapatid, umasa ka sa Diyos. Why? Kasi pag nagkaroon ng findings na may pinagdadaanan ka, hindi ka na makalabas.
Amen? Mamumroblema ka sa bayarin. Pangalawa, pag na-stress ka, lalabas ka doon nakagarapon. Joke lang. Amen? So, believers, sabi ko, wag, iuwi nyo na ako sa bahay. Doon ako magpapahinga. Maya-maya po, dumating ang kapatid ko galing dito sa Planters kasi meetings po yon, mga kapatid. Sa sobra po nilang iba kong mga kasamahan na gusto akong dalhin sa ospital, pati ate ko, mga kapatid, bro, magpapatawag na ako ng ambulansya, dadalhin ko na dito yung ambulansya namin. Wag, Sekote, magpapahinga lang ako ng kaunti. Alam nyo, umaano ang gabi, so mag-aalas 10 na yata yun. Tapos maya-maya, dumating po yung isa pang preacher na medyo malapit sa akin. Sabi ko sa kanya, alalayan mo ako papuntang CR. Medyo nakakaramdam akong magbawin. Alam niyo, nung ako'y makadumi sa CR, bumalik naman po yung pakiramdam ko. Sabi ko sa ate ko, te, uwi na ako. Ang problema, hindi ako pinayagang ako ang mag-drive ng motor ko kasi daw mabigat. So, ang ginawa, asawa niya ang nag-drive ng motor ko, tumangkas ako doon. Sa kasama naming preacher, nagpatid ako sa bahay. At alam nyo, sabi sa akin ni Sir Justin kinabukasan, Brother Ariel, magpa-check up ka kasi para malaman yung kalagayan mo. So mga kapatid, isang araw ang lumipas pagka Friday, pumunta ako sa doktor at nagpa-check up. At ang findings, mataas po daw ang sugar ko. Sabi ko sa doktor, Dok, pag ang sugar po tumaas, sabi niya, anong mararamdaman? Sabi niya, yung naramdaman mo, mahihilo. Kasi kapag mababa, mahihilo ka pa rin. Kailangan eksakto lang ang measurement ng sugar mo. So mga kapatid, kung ganon, wala talagang choice ang tao. Then, pagkatapos ko pong check upin, daming resita. Nung aking tingnan, aabot ng 7,000. Sa asawa ko, pinakita ko, sabi ng asawa ko, bibilin mo yan? Or may nabili ka na? Wala pa. Ano, bibilin mo yan? Hindi. Ano bibili? Wala ka tayong pera. Amen? Alam niyo, pumasok ako doon sa kwarto. Mayroon kasi kami prayer room sa bahay. Pumasok ako doon at nagbabad at doon ako umiyak, mga kapatid. Sabi ko, Lord, kailangan ko po ang iyong pagkilos. Kasi mapapahiya po tayo kung hindi ka po gagawa sa akin ng himala. Hindi ko po, pinipilit ang iyong pagkilos ngayon. Kundi ang kailangan ko lang, makita ko ang assurance na ikaw pa rin ang Diyos na pumili sa amin, nagsusugo sa amin at nagpapatnubay sa amin. At alam niyo, pagkalipas ng 2 linggo, bumalik ako doon sa doktor, mga kapatid. Kasi po, uuwi ako ng Bicol first week po ng July. So, nagpa-check up ulit ako. Sabi ng asawa ko, pag hindi nag-normal ang sugar mo, huwag kang umalis. So, sabi niya, tandaan mo pa, ang dami nating anak. Takot siya, mawala ka, si daming anak joke lang. Alam niyo mga kapatid, nung ako'y bumalik doon, nung magpa-check up, nagbalik pag normal ang aking pong sugar. Sabi ng doktor sa akin, di ba, mabisa yung gamot na niresita ko sa'yo, bumalik yung normalization ng sugar mo. Sa loob ko, wala akong pinili ni isa Amen? So ano ang punto ko, mga kapatid? Kaya sinabi ko po sa inyo na ang sakit nasa isipan lang. Kasi habang dinidibdib natin ang ating pinagdadaanan, ang ating problema, mas lalong hindi ka natutulungan. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, huwag na ninyong alalahanin ang araw pa ng bukas. Saka na ninyo ito intindihin kapag dumating na. Sapat na ninyong alalahanin sa bawat araw. Amen? Kung wala kang pera, huwag kang problema kasi ang pera, di na darating pag pinoproblema mo. Amen? Ang kailangan mo, maghanap ng mapagpipirahan. Huwag ka lang mang-hold up utang na loob. Amen? Pangit yan. Amen? So bayan ng Diyos, lagi po ninyong tandaan, hindi masama ang magpatingin sa mga dalubhasa, pero masama po ang mamroblema sa pinagdadaanan mo, lalo na kung wala kang resources. Amen. Kung ako dinibdib ko yung resitang wala akong pambili, sana mga kapatid, nag-live na ako sa pagka-preacher, mga kapatid. Pero hindi, tandaan nyo, ang Diyos papahintulutan ng isang pangyayaring di natin kaya para makita mong may magagawa siya sa buhay natin. Amen. So use your authority. Amen. Pag kayo nag-rebuke espiritu ng sakit sa tiyan, lumayas ka please. Walang ganon. Amen. Gustong-gusto rin tanim yun, yung nagmamakaawa ka sa kanya. Pag nag-review ka, espiritu ng layuma, kaya din, alis! Amen. Subukan niyo po, kasi ako personally, I am not executing my power or authority sa ibang tao. Kasi mga kapatid, kung wala kang pagpapraktisan, mga kapatid, maghahanap ka pa noon. Amen.
Ngayon, kung gusto mong malaman kung may power ka talaga, maghanap ka ng mga poses. Yung in-page ni Brother Mark, mga ATS, yun ang bagay. Ah, kaya lang, may retaliating spirit po kasi. Tandaan mo, pag nagalaw natin sila, di sila papayag na di makaganti sa atin. Kaya nga, sabi po doon mga kapatid, sa aklat ng Ephesians chapter 6, sabi niya, wear the armor of God or put the armor of God in yourselves. So why? Kasi ang retaliating spirit, pag ginamit natin ang kapangyarihan ni Kristo, hindi po sila papayag na ganun-ganun na lang ang mangyayari. Amen? So therefore, mga kapatid, kailangan ninyong i-practice ang authority within, sa atin mismo. Kaya kung mayroon tayong pinagdadaanan personal, mapalad ka kasi mayroon kang personal na pag-iinsayuhan. Amen? Naalala ko noon nung kininto ko po sa inyo na mayroon pa akong ispat sa baga. Alam niyo nung makuha ko rin sa doktor ang findings po noon, mga kapatid, pagpalo ng alas 12 ng gabi, na mayroon tayong tinatawag mga kapatid, sa atin sa Catholic ang tawag exorcism. Sa Christian teaching ang tawag po deliverance. Parehas lang ang content noon. Ang title lang nagkaiba, mga kapatid. So ngayon, nireview ko mga espiritu ng sakit sa baga, buta sa baga, alas! Alam nyo, nanigas ako mga kapatid. Tapos 1 meter. Mula alas 12 hanggang alas 4 ng madaling araw, ng asawa ko natakot yung aking mga anak nilabas sa kwarto. Sa sala sila nahiga, mga kapatid. Tapos wala talaga, alam nyo, ang aking pong kamay talagang pinipisit ang ko, utak na lang ang nananalangin. Pero after po ng 4 hours, bumaba po ang aking pong katawan, mga kapatid, at doon ko na lamang walang sakit sa katawan ng taong walang espiritong nagpapagalaw. Kasi kung walang nagpapagalaw niyan, sa atin, sa Christian, sa religion, mga kapatid, o religious term, ang tawag masamang espirito. Sa medical practitioners, ang tawag virus, germs, bacteria. Di ba ang masamang espiritu, ang espiritu dalawa, mabuti at ang bacteria dalawa rin. Ang germs dalawa, may mabuti at may good bacteria, may bad bacteria, di po ba? Amen. Medical term kasi yun. Pag religious, wala ka talagang ibang pagbibintangan kasi ang bacteria di rin nakikita yan eh. Amen. Pag hindi ka gagamit ng microscope na napakalakas ng lens mga kapatid o napakataas ng lens, hindi mo yan makikita. Amen. Sa spiritual, pag wala kang third eye, hindi mo yan makikita. Gusto nyo makita? Maghingi kayo ng third eye. Ay, wala ang problema, hindi ka na makatulog kasi pag kahit nakapikit ang mata mo, bukas yun eh. Ay, magugulat ka. Sabi niya, mayroong nuno dito. Lahat po ng lugar may baluarte ng kaaway kasi mayroong tinatawag sa spiritual warfare na spirit territory, mga kapatid, or territorial spirits. Kaya kapag bukas ang third eye mo, ang problema kapag may third eye ka, hindi mo nakikita ang mabuting espiritu, yung Holy Spirit. Puro lahat masama. Amen? Kaya yan sinasara ng Panginoon para hindi ka ma-distort, mga kapatid. Amen? Kaya wag mo nang pangaraping buksan ang pangatlo mong mata. Kasi pag binuksan yan, puro masasama makikita mo. Amen? Sapat na sa atin na bukas ang ating puso para sa Espiritu ng Diyos. At walang masama na pwedeng manakit sa atin sapagkat iingatan tayo ng Kristong pinaglilingkuran natin. Amen? So tandaan niyo po, hindi si Kristo ang magpapalayas kay Satanas, tayo. Amen? Sabi sa Mark chapter 16, binibigyan tayo ni Kristo ng kapangyarihan. Ang sumasampalataya sa Kanya, binibigyan ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo, magpagaling ng mga may sakit. Amen? At magsalita ng iba't ibang wika. Kaya sa atin, ang paggamit ng kapangyarihan ng Panginoon ay napaka-importante. Kaya pag kayo ay Kristiyano, kailangan nyo itong i-exercise. Una, huwag niyong pangarapin sa ibang tao, mismo sa ating sarili. Amen? Sa akin personal, subok ko po ang Panginoon ay nagpapagaling. Kasi maraming beses na po akong pinagaling ng Panginoon. Una, dito, bago akong nalipat sa gawain ng El Shaddai, kasi dati po akong sa Single for Christ, mga kapatid, sa migraine. 5 years po ako nag-suffer ng migraine, 1992 hanggang 1997, mga kapatid. Then, gumaling po ako doon, kaya ako napunta rito, mga kapatid, sa gawain na dito, naglingkod at nagtalaga ng buhay. Then, bayan ng Diyos, simula noon, ang ating Panginoon nag-extend ng kanyang blessing ng pagpapagaling sa aking pamangkin, sa nanay ko, at mga kapatid, lately, noong pong 2000, nung kayo bumalik sa preaching force,
mga kapatid, 2011 after 2 years, yun naman po sa akin ulit, sa akin pong ispat sa baga at tubig sa baga, mga kapatid. Amen? So lagi niyo pong tandaan, pag ginamit natin ang kapangyarihan ng Panginoon, use it with boldness. Amen? Gamitin natin itong may kapangyarihan, may taglay na tapang, may taglay na tatag. Yung tipong, mga kapatid, huwag po kayo magpakaawa sa kaaway sapagkat hindi po yun gusto ng ating Panginoon. Kasi po tayo ang tawag sa atin, pag pumasok ka sa spiritual warfare, mga kapatid, ang tawag sa atin, soldier of God. Amen? Kasi sundalo lang po ang nakikiba. Kapag civilian ka, you don't have right to fight. Kasi ang magtatanggol sa'yo, mga alagad talaga ng batas. Pag pumasok ka na sa spiritual warfare, you are not an ordinary believers. Dapat alam mong equip ka ng kapangyarihan ng ating Panginoon. At walang sundalo, mga kapatid, na nakikipagbarilin, uy, tama na, huwag nyo na nga kami barilin, tama na, parang ganun. Mga kapatid, parang di yata maganda, no? Amen? Nagmamakaawa ka sa kaaway, tapos nagbabackfire ka, mga kapatid. So, the only way to do is, wala pong sakit na walang pangalan. Kasi kung meron kayong sakit na pinagdadaanan, wala pang pangalan, di pa yan nadidiscover. Amen? Wala rin pong problema ang walang pangalan. Kaya yan sinadyang nilagyan ng pangalan para pag nag-review ka, nagpalayas ka, gumamit ka ng kapangyarihan ni Kristo, ma-mention mo ito with names. Amen. Halimbawa, diabetes, arthritis, rheuma, cancer of the bones, cancer of the blood, cancer of the colon. Lahat yan na sakit, pwedeng mapalayas, pwedeng mapaalis sa ngalan ng ating Kristong tagapagligtas. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Then ito yung panghuli, mga kapatid, sa 27:28, Jesus is the bearer of the good news of God. Nang gilalas ang lahat kaya't sila'y nagtanungan, ano ito? Bagong aral, nauutusan niya pati masasamang espiritu at sinunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Alam niyo ito ang advantage po sa ating sa gawain ng prayer partners o ng El Shaddai. Mga kapatid, tayo naglaganap ang mabuting balita dahil po sa mga himalang ginawa ng Diyos sa buhay ng mga taong kumilala po sa Kanya. Amen? Alam niyo, nanay ko, albularyo, mga kapatid. Every Friday, nagagamot yun sa bahay. Martes at Biyernes, ang daming bisita namin kasi ang daming pasyente ang nanay ko. Nung siya po ay tumanggap sa Panginoon, sinuko niya po ang pagiging albularyo niya, mga kapatid. At siya po ay nagpapakilala na lang sa ating Panginoon. Kaya pag may pumupunta sa kanyang mga taong nagpapagamot, sabi ko po sa kanya, wag mo po i-practice yung dati mong nalalaman. I-pre-over mo lang po yan, tapos akayin mo papuntang gawain. Pag ang Diyos naman po ay naghimala sa kanya, ituro mo sa kanilang huwag kalilimutan ng Panginoon, sapagkat isang bagay lang ang dapat ninyong tandaan, kaya ang Diyos gumagawa sa atin ng mabuti para tayo'y kumbinsihin maglingkod sa Kanya. Amen? Halimbawa, ako kaya ako pinaghimalaan para kumbinsihin niya akong paglingkuran siya sapagkat siya isang mabuting Diyos. Amen? Kaya walang taong naglingkod sa Diyos na kanyang pinabayaan. At lagi niyong tandaan, bago tayo makapaglingkod sa Diyos, ang Diyos muna ang unang naglingkod sa atin. Kaya bayan ng Diyos, lagi niyo pong tandaan na hindi po kalugihan ang mag-alay ng oras sa Panginoon. Kasi sa oras na inuna natin siya, mas lalo uunahin ka ng Diyos sa panahong ikaw naman ang may pangangailangan. Amen? So kaya pag may mga pagtitipon kayo, katulad po nito, mga kapatid, huwag ninyong kalilimutan, unahin ninyo ang Panginoon kasi darating ang panahon, may pangangailangan kang hindi mo talaga kaya at doon natin aanihin ang ating mga pagpapagal sa Kanya. Yung mga taong partial lang ang oras na ibinibigay sa Panginoon, pag may kailangan sila sa Diyos, pitpitan nila yung kukunin. Kailangan nilang magpalabas ng luha. Tapos magpakampi sa mga banal. Sabi ng mga banal, di nga kita kilala eh. Amen? Hello? Di ba tayong mga Pilipino, naalala lang natin ang Diyos at ang mga banal kapag mahigpit na ang ating pangangailangan. Tapos mamamanata, Lord, pag ako'y tinulungan mo, paglilingkuran kita, Tapos nung tinulungan na, ang panata nakalimutan. Amen? So bayan ng Diyos, isang bagay ninyong ang ating tatandaan, si Jesus, ang tagapagdala ng mabuting balita.
Kaya dito, nung pinagaling ni Kristo, pinalayas po yung espiritu ng kadiliman o yung pong espiritu pong nag-possess doon sa tao. Nung makalaya po ang lalaki sa pagkakalipin ng masamang espiritu, ang mabuting balita ay kumalat. Amen? Alam niyo po ang the best spreaders of the good news, yung pong mga ginawa ng Diyos sa buhay namin. Kaya nga kailangan nating manindigan. Kami po mga kapatid, sa amin pong mag-asawa, 19 years na po kaming nagsama, mga kapatid. Pero isang beses, wala pa po kaming natandaan sa biyaya po ng Panginoon ang aming mga anak ay na-ospital. Pero hindi ko po sinasabi na hindi nagkakasakit ang aking mga anak nagkakasakit. Last week nga, yung aming pong bunsong anak, mga kapatid, mahina po kasi yung kanyang panunaw. Kapag po yan kumain ng marami, ang problema niyan kung paano ilabas. Alam nyo, 2 linggo, tumaas, baba ang lagnat. Sabi ko sa asawa ko, ang asawa ko, muntik ng matem. Sabi niya, paano gagawin natin dito? Sabi ko sa kanya, paunawa mo sa inyong mga anak, sa ating mga anak, na ang Diyos natin hindi nagbababaya. Alam nyo, ang bata, pag nararamdaman yung masakit ang tiyan, kasi may tiris po kasi yung bahay na tinitira namin, doon ako nakatambay sa tiris, umaakyat doon. Tapos nagpapahilo, sabi niya, pa, i-pray over mo ako. Alam nyo, pag nandoon siya sa tiris, gumagaling, pagbaba, bumabalik ang sakit. Sabi niya, ano kaya, kung doon na lang ako kay Papa matulog. Okay? So, ang ginawa ko, bumaba ako, doon muna ako mahiga sa kanya pong tabi. Pag nakatulog, mga kapatid, aakyat na naman ako sa taas. So, ang point ko po dito, believers, lagi po ninyong tandaan na ang mabuting balita, hindi lang itong aming pinapangaral. Mga kapatid, tayo po mismo ang mabuting balita ng ating Panginoon. Yung mga ginawa ng ating Diyos sa atin, pag nakita yan ng ating mga kapitbahay, yan po ang magiging daan sa kanila, magbubuka sa kanilang isipan na ang Diyos na ating nakilala ay totoong gumagawa, kumikilos sa buhay natin. Nanay ko po, hindi ko po inakay sa gawain at sinabihang dumalo ka sa prayer meeting. Mga kapatid, nung makita lang ng nanay ko na hindi na ako, mga kapwa ko lingkod ng Diyos, umiinda sa sakit sa ulo, then pangalawa, nabago po yung nature ng ugali ko. Kasi sa bahay, ang trabaho ko lang dati magkigid. Pero the rest, wala na. Pero nung ako'y nandito sa gawain, bahay, eskwelahan, gawain na lang po ang akin pong trabaho. Dati po ako tambay, mga kapatid. Dati pala sagot din ako sa nanay ko, isang salita lang ng nanay kong galit sa akin, 3-4 ng sagot ko niyan. Amen? Kaya naiintindihan ko ngayon ng mga anak na matapang pa sa magulang. Amen? Ugali ko kasi yan eh. Amen? Kaya ngayon yung aking mga anak, napagbabawalan ko sila. Huwag nyo akong, lahat ng inyong gagawin pa lang, nagawa ko na yan. No? Kaya kung gusto nyo magkaroon kayo ng utang sa inyong mga magulang, ngayon pa lang sagot-sagutin nyo. Pero pag nagkaroon kayo ng anak, bagbabayaran nyo yan. Amen? Kasi ako bago namatay nanay ko, naging mabait ako sa kanya. Kaya kayo, wala kayong karapatang magbayad sa utang ko kasi nabayaran ko na yun. Amen? Kaya mapapansin mo, pag tayo po hindi naging good model sa ating pong loob ng ating pong tahanan, pag nakita yung isang butas ng ating mga anak, ibabalik yun sa atin. Diba, pinangaralan mo, huwag kang laag ng laag, lakwatsa ng lakwatsa. Sabi lang, ikaw nga laagan eh. Wala na, tapos na ang laban. Amen? In order to become a good news, mga kapatid, show the power of Jesus sa buhay po natin. Yung mga ginawa niyang mabubuting bagay sa atin, kailangan natin itong ipakita sa ating kapwa. Amen? Kaya sabi ni Kristo, sindihan ang ilawan sa dapat, ilagay ang ilawan sa dapat paglagyan, mga kapatid. So ngayong hapon, isang bagay lang na dapat natin maintindihan, mga kapatid. Ang Panginoon mula noon hanggang ngayon, hindi po nagsasawang ulit-ulitin ang paggawa sa atin ng malahimalang bagay para maimulat mo ang iyong mga mata na ang Diyos hindi nagpapabaya sa ating kalagayan. Amen? Sabi ko nga sa isang mananampalataya, isang worker, sabi ko sa kanya, alam mo Nay, ang himala sa ating mga Kristiyano normal. Why? Kasi ang Diyos na ating niyakap ay Diyos ng mga himala. Magtaka ka kapag ang Diyos hindi na tinutugon ang mga kahilingan mo kasi ibang Diyos na ang pinaglilingkuran mo. Amen? Normal lang po sa atin ang himala kasi yan ang Diyos na ating nakilala.
Ngayon, kung hindi man siya nakakakilos ng direkta sa atin, yan ay malamang, mga kapatid, kung walang barrier, malamang hindi natin siya pinayagan ng diretso o kaya lubusan. Kaya ngayong hapon, ipaubayan natin kay Jesus ang ating sarili. At tandaan ninyo, walang naglingkod sa Diyos ng tapat na kanyang pinabayaan. Tumayo po tayong lahat, kausapin natin ang ating Panginoon, ibigay natin ang ating sarili, mga kapatid. Ikit mo ang iyong mga mata, yuko mo ang iyong ulo, kay Kristo lang tiwala ko, ang kamatayan niya ay kaluwalhatian ko. Panginoon, pakinggan mo po ang panalangin ng inyong bayan. Mga kapatid, kung mayroon na po kayong pinagdadaanan na mabigat sa inyong katauhan, sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, hayaan nating paalisin, palayasin mamaya-maya, mga kapatid. Gamitin natin ang kapangyarihan bigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Pikit mo ng mainam ang iyong mga mata. Matuto kang magdasal ng panalangin mula sa iyong puso. At Panginoon, pakinggan mo ang pagsusumamo ng inyong mga anak. Pakinggan mo ang bawat isang lumalapit sa inyo na may kababaang kalooban. Kay Kristo lang, pinagkakatiwala namin ang aming mga kalagayan. Tiwala ko. Tiwala ko. Ang kamatayan niya. Ang kamatayan niya'y kaluwalhatian ko. Sa bawat tagumpay. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko. Aking lakas. Aking lakas. Pag-asa ko. Pag-asa ko kay Kristo lang. Kristo lang. Tiwala ko. Ang kamatayan niya'y kaluwalhatian ko. Sa bawat tagumpay. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko. Aking lakas. Aking lakas. Pag-asa ko kay Mula Kristo sa ating puso kay Kristo lang. Kay Kristo lang. Tiwala ko. Ang kamatayan niya. Ang kamatayan niya'y kaluwalhatian ko. Sa bawat tagumpay. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko. Aking lakas. Aking lakas. Pag-asa ko. Pag-asa ko kay Kristo lang. Muling pagkakataon kay Kristo lang. Kristo lang. Tiwala ko. Tiwala ko. Ang kamatayan niya'y kaluwalhatian ko. Sa bawat tagumpay. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko. Aking lakas. Aking lakas. Pag-asa ko. Pag-asa ko kay Kristo lang. Aking lakas. Pag-asa ko kay Kristo lang. Aking lakas. Pag-asa ko kay Kristo lang. Panginoon, sa oras na ito, itinatalaga namin sa inyong aming mga sarili. At hayaan mo na ang bawat karamdaman na tinataglay ng bawat isang naririto ay iyo po kaming palayain. Sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, ginagamit namin ang kapangyarihan, bigay niya po sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus sa taga Nazaret, sa pangalan higit sa lahat ng pangalan, Espiritu ng mga kadiliman, ng mga karamdaman, di ka namin pinapayagang mag-operate sa buhay ng bawat isa. Palayain mo ang bayan ng Diyos ngayon din in the name of Jesus. Sakit ng ulo, sakit sa tiyan, rheuma, arthritis, diabetes, at iba't ibang klaseng karamdaman, colon cancer. In the name of Jesus, depart to the people of God right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hayaan mong palayain ang bayan ng Diyos, Satanas. Wala kang karapatan sa aming buhay.
kami tinubos sa aming Panginoong Yesus. Binayaran kami ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng kanyang mga latay. Lahat kami ay may kapangyarihang gumaling sa pangalan ng aming Panginoon. Espiritong Banal, pinapayagan ka namin mag-ooperate sa oras na ito. Pauwiin ang kaba, takot, pangamba, pagkabalisa sa aming pagkatao. In the name of Jesus, ang lugar na ito ng Lakeview, Lord, dinideklara namin ang iyong pag-aari. Dinideklara namin ang iyong pananakop. Ay amin pong dinideklara ang iyong pong ganap na pagsaklaw sa lugar na ito. You are Jehovah Nissi, the Lord who reigns in victory, the Lord our banners. Tinatayo namin ang iyong bandila ng pananagumpay, pananakop sa lugar na ito. From boundary to boundary, Lord, ay aming itinatalaga ang lugar na ito. Hayaan mong gamitin ang mga taong naging daan ng iyong pong pagpapala sa lugar na ito. Saklawan mo ang lugar na ito at inaalisan namin ugad ng kapangyarihan ng kaaway na pag-penetrate sa lugar na ito. By the blood of Jesus, ay aming ibinubuo sa lugar na ito ang iyong pong pag-iingat. Ang lugar na ito, dinideklara namin, this place we declare as a holy ground. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kaya Lord, salamat po sa buhay ng iyong mga lingkod, sa Rumbano family na patuloy magpapagamit sa inyo bilang kasangkapan ng mabuting balita sa lugar na ito. Proteksyonan niyo ang kailang sambahayan, ingatan, pagpalain, pinansyal, material, pisikal, spiritual, upang sila'y makapaglingkod sa inyo ng matiwasay. Panginoon, hayaan niyo po kami pangalagaan. Kayo ang aming Diyos at walang makapanaig sa inyo, kundi Panginoon, ikaw lamang. Kaya pagharian mo ang aming buhay, pangalagaan mo ang aming buhay, angkinin mo ang aming pagkatao, ikaw lang ang aming pagsisilbihan, ngayon at magpakailanman. Mga kapatid, sumunod kayo sa aking maikling panalangin. Sabi natin, Panginoon Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon, Hari, Diyos, manunubos, tagapagligtas ng aming buhay. Ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po'y magpasalamat sa ating Panginoon. Ganda. It's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Because of what the Lord has done for us, and let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Salamat po sa inyong lahat sa mga naglaan ng panahon at sa mga humabol. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa susunod po muling Sunday. Tayo po ay samahan muli ng ating Panginoon. God bless us all, mga kapatid. Thank you. Balik na rin, brother. Dito lang kami nagpupwesto. Kaso ang init kanina eh.
Kuya Timothy, baba muna, Kuya Timothy. Bakit ba paano si Alice? Babalik natin yung Ganda ng view dito. Lake view talaga eh. Lapit ko lang sa sisig. dito pa yun. Kapag ng Oriental. Pero dito yung mga tinatampakan ng ano. Di ba yung pabangking ka? Dati parang talipa pa yun eh. Ah, yun pa. Oo, yung may church Yung pa. may talipa ka na harap. Oo, yung may Ano yan? Ayun sila.